Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, ang isa sa dalawang mahalagang tao na siyang naging daan sa katuparan at plano ng Diyos para sa sanlibutan. If it is not too much, I also ask you to join me in thanking the Lord. Alam niyo po, ngayon po, diaconate ordination ko. 15 years ago, I was ordained as a deacon of the church. 10 po kami inordinahan ng aking mga kaklase sa seminary ng San Carlos. Kaya ngayon, sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose, muli kong pinagkakatiwala sa kanyang pagkakandili, sa kanyang pananalangin, ang aking paglilingkod bilang pari. Ano ang siyang pwede nating matutuhan ngayong tayo nagdiriwang ng kanyang kapistahan? Si San Jose, alam nating lahat, isang taong tahimik, simple, ngunit napakalalim ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos. Kung mapapansin natin, wala kahit isang salita po si San Jose sa Ebanghelyo. Hindi po siya nagsalita. Wala siyang sinabi, pero may ginawa, kumilos, at sa kanyang bawat ginawa, malinaw ang kanyang puso. Isang pusong marunong makinig, isang pusong marunong sumunod. Kaya sa pagninilay natin sa kanyang halimbawa, ano naman ang siyang ating pwedeng matutuhan? Nasawari ko, hindi lamang ang mga tatay, ang mga ama, ang haligi ng tahanan, ang pwedeng matuto sa kanya, kundi gayon din ng bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Una, makikita natin ang pananampalataya ni San Jose, hindi madali, pero buo. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi madali sapagkat nang malaman ni San Jose na buntis ang mahal na birhen, sigurado siya'y nalito. Marahil siya'y nasaktan. Pwede rin siya'y nagdalawang isip. Ngunit sa halip na magalit, sa halip na maghiganti, pinili niyang tumahimik. At sa kanyang pagtahimik, mas nangibabaw ang paggawa ng mabuti. Kaya nang kausapin siya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, agad siyang sumunod. Walang tanong, walang reklamo, walang delay, walang mamayana, kundi bumangon upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, ganito po ang tunay na pananampalataya. Hindi natin lagi naiintindihan, pero kahit hindi naiintindihan, handang sumunod, handang tumalima, handang makinig. At sa buhay natin, ilan ba sa atin ang gustong sumunod lang kapag malinaw ang lahat? Pero si San Jose, sumunod kahit hindi niya nauunawaan. Sumunod kahit parang nasasaktan. Sumunod dahil alam niya ito ang kalooban ng Diyos. Kaya yung kanyang pananampalataya, hindi madali, pero handang sumunod. Hindi malinaw, pero buo. Pangalawa, itinuturo sa atin ni San Jose na ang tunay na nagmamahal, humaharap sa kanyang pananagutan. Bilang asawa po ng mahal na birhen o magiging asawa ng mahal na birhen at ang ama-amahan ng batang si Jesus, tinanggap po ni San Jose yung kanyang responsibilidad bilang ama. At hindi po madali, abay mantakin ninyo, kayo ba naman ang maging tatay ng anak ng Diyos? Pero sa kabila nito, inilagaan niya po ang batang si Jesus, tinuruan, binigyan ng kanyang pangalan, inilagaan ng mahal na birhen, pinotektahan ang kanyang mag-ina. Kaya nga po kung ating titignan, napaka-ideal na tatay ni San Jose. Bagamat nahihirapan, hindi umiwas o tumakas sa kanyang pananagutan. Kumpara sa panahon natin ngayon, hindi lang naman yung mga tatay, pero aminin natin, may mga pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo'y nahihirapan, mas gusto nating tumakas
sa ating responsibilidad. Mas gustong mang-iwan at talikuran ang ating pananagutan. Kaya ngayong gabing ito, tinuturuan tayo ni San Jose, ang isang taong marunong magmahal, may paninindigan. Tatandaan niyo po yan. Yung mga kababaihan na naririto, isang paalala, hindi lamang ni Father Herbert, kundi ni San Jose. Kung merong nag-aalay ng pag-ibig sa inyo, pero hindi kayo kayang panindigan, humanap kayo ng iba. At sasabihin kong uli, you deserve someone better. Sapagat ang pag-ibig, hindi lamang dapat romantic. Ang pag-ibig, pinaninindigan. Kaya alam niyo dito po sa atin, hindi po ako napapagod. Totoo yan. No? Alam po yan ng mga taga-opisina. Pag nasa opisina ako, may encounter po ako mga alam kong couple. Ang lagi kong tanong, kasal na po ba kayo? Dito po sa atin, meron tayong kasalang bayan. Kasabihin po nung minsan may bahay, siya po nag-iipon pa daw. Kaya lagi kong sasabihin, ako ate, kabahan ka ha. Hindi sexy, bata at maganda ang kalaban mo sa kanyang buhay. Pera. Imagine, pera. Pera yung kaagaw mo sa kanyang puso. Kaya uulitin ko po, mga kababaihan ng ating pamayanan, ang pag-ibig hindi lamang dapat nakakakilig. Ang pag-ibig, kagaya ni San Jose, pinaninindigan. At kung merong mga nag-aalay ng pag-ibig na hindi kayang panindigan, iwanan. You deserve someone better. But parang kinikilig yung mga lola. Parang may mga nag-aalay ba ng pag-ibig sa inyo? Parang kinikilig yung mga lola sa unahan. Yun po yung tinuturo sa atin ni San Jose. Kaya yung mga tatay po dito, alam po ninyo, uulitin ko po ito. Ngayon po, bago magsimula yung misa, nagtanong si teacher, sabi niya, Father, seminarista rin po ba itong isa? Sabi ko, oo, awa ng Diyos, magiging 4 na yung mga nagpapari natin sa Peña. Bagamat matagal pa kasi mga high school pa lang, pero alam niyo masaya po ako. Hindi lamang dahil may 4 tayong nagpapari dito sa ating parokya. Masaya ako kasi alam ko, hindi man pumasok ng seminaryo yung mga batang ito, pero sigurado ko yan, magiging mabuti silang tatay sa kanilang paglaki. And what we lack, my dear friends, are not young boys wanting to enter the seminary. But what we are lacking, real men who wanted to be real gentlemen. Huwag po kayong magagalit ha. Dito po sa pamayan natin, napakadaming lalaki. Mas gusto nilang maging brusko, maging siga, maging matapang. Hindi yan ang kailangan ng ating pamayanan. Aanhin natin yung lalaking siga nang wala naman paninindigan. Aanhin natin yung lalaking matapang pero bahag naman ng buntot pagdating sa kanilang responsibilidad. Kaya nga po, what we lack nowadays are not young boys who wanted to become a priest. But what we are lacking in our society, men would wanted to be real gentlemen. Kaya po yung mga tatay, mga tatay, ito po yung pakiusap ko. Huwag lamang po niyong naisin maging simpatiko, maging gwapo, maging romantiko. Sana po mga tatay, lagi niyo pong pagsumikapan, maging tunay na Maginoo. Maging tunay na Maginoo. At kapag sinabing Maginoo, hindi lamang tumutupad sa kanyang tungkulin. Hindi lamang nagbibigay ng sustento. Ang taong Maginoo, ipinapakilala ang mga anak kung sino si Kristo. Kaya yung pangalawang tinuturo sa atin ni San Jose, ang tunay na pag-ibig, hindi lamang dapat romantic. Ang tunay na pag-ibig, pinaninindigan, pinapanagutan. At panghuli, si San Jose, siya pong huwaran ng katahimikan.
Siya po ang huwaran ng gumagawa ng tahimik. Sa mundong maingay at puno ng salita, tinuturuan tayo ni San Jose ng kahalagahan ng katahimikan. Saint Joseph is indeed a man of very few words. Hindi siya nagpakitang gilas. Hindi po siya naghanap ng papuri. Hindi po siya nagpabida. Hindi po siya nagpabibo. Pero handa laging may gagawin. Handa laging kumilos upang may pananagutan sa kanyang bawat tungkulin. Kaya nga po ito rin ang tinuturo sa atin ngayong gabing ito. Sa mundong lagi nangangailangan ng palakpak, sa mundong lagi nangangailangan ng recognition, itinuturo sa atin ng San Jose na pwede palang maging marangal, ikararangal, kahit pala tahimik na nagtatrabaho, kahit pala tahimik na walang sinasabi. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan po ni San Jose, buong katapatan natin tanungin at tignan ang ating mga sarili. Marunong pa ba tayong makinig sa Diyos kahit mahirap? Tinatanggap ba natin ang ating responsibilidad ng may pag-ibig? O kaya ba nating maglingkod ng tahimik nang hindi naghahanap ng papuri at palakpak? Kaya sa misang ito, lumapit tayo kay San Jose. Ite at Joseph. Let us go to Joseph at hilingin natin na gabayan niya tayo sa pagtataguyod ng ating tahanan. Ang mga ama, mga tatay, hingin po ninyo kay San Jose na pagkalooban kayo ng lakas ng loob upang tularan ang kanyang mabuting halimbawa. Lumapit tayong lahat kay San Jose upang turuan tayong magmahal ng may pananagutan. Turuan tayong mamuhay ng tahimik, ngunit tapat at gumagawa kahit walang papuri at parangal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin. Ipagdasal natin ang bawat pamilya sa ating pamayanan. Ipagdasal natin ang ating bawat mga ama ng tahanan. Nang sa gayon, kagaya ni San Jose, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan ay magiging maayos ayon sa kalooban ng Diyos. San Jose, patron ng mag-anak, ipanalangin niyo po kami. Amen.